Yun mga kapwa, for today's video, kailangan ko nang tapusin yung pagtitiktik ng flooring. Bukas na kasi ang schedule nito para ikabit yung tiles. Pero syempre, hindi ako yung gagawa, kundi si kuya. Si kuya yung talagang gumagawa dito sa bahay. Hindi ko kasi alam magkabit ng tiles, kaya kung ano lang yung alam ko, yun lang muna yung ginagawa ko para matulungan ko yung gumagawa dito sa bahay. Medyo natagalan na kami makatapos kasi minsan nakakancel yung day off ko. At ngayon ay tapos na nga ako nagtiktik kasi kakaunti na lang yun. Basahin na natin para sito yung tuyo to eh. Kailangan natin basahin to bago lagyan ng tiles. At ito na nga mga kapwa, binabasa ko na nga ng husto yung flooring kasi para bukas ay ready na siya lagyan ng tiles mga kapwa. Bali bababad lang namin to ng tubig ngayon, buong magdamag. Kung nagtataka kayo kung bakit ginaganito namin mga kapwa, ang purpose pala dito ay para hindi umangat yung mga tiles na ikakabit. Kasi sobrang tuyong-tuyo yung flooring, so kailangan natin ibabad ng magdamag. Babasahin ko lang ng husto mga kapwa para nang sa ganon mas makapit yung simento at saka adhesive. The next day. At kinabukasan mga kapwa, ito na nga, nagkabit na kagad ng tiles si kuya. Ang ginawa namin dito, pinagsama namin sa halo yung adhesive at saka semento, tapos may purong adhesive para naman sa ilalim ng tiles. Hindi na lang, mga gilid na laang, tatabas na laang. Dinis ano, mataas yung semento sa gilid ano. Ninipisan na lang. O hahasa pa tayo sa flooring. Sa gilid naman yan. Oo, hindi naman basta angat yan eh. Basta may adhesive lang. Para hindi na tayo magkano ng flooring. Mga point ko lang naman yan. Hindi ako magka-grout muna tayo din eh. At habang gumagawa ng tiles si kuya doon sa loob, ay i-grout ko muna yung tiles dito na kinabit ni kuya sa lababo kasi hindi pa pala ito na i-grout. Habang hindi pa kailangan ng helper ni kuya yung nagkakabit ng tiles, ay humahanap ako ng pwede ko pang gawin. Kaya naman i-grout ko muna dito sa lababo. Kailangan lang talaga kamayin yung mga kasulok-sulukan para malagyan ng grout ng maayos kasi hindi siya pwede sa papahiran mo ng tsinelas yung gagamitin mo. Hindi siya malalagyan ng maayos yung mga kasulok-sulukan ng tiles. Ang size pala ng ginamit nating tiles mula dito sa lababo hanggang dun sa sala ay 60 by 60. Pero syempre dapat magkaiba ng design. Sa mga ganitong gawain ay kailangan kasama mo palagi yung tiyaga. May kasabihan nga na hindi basta-basta natin makukuha yung mga bagay na gusto natin kung hindi natin sasamahan ng sipag at tiyaga. Hindi ko na malayan, napudpud na pala yung kuko ko sa aking daliri. Buti naman at natapos ko ng lagyan dito sa mga sulok, kaya naman nandito na ako sa open. Kaya pwede ko nang gamitan ng tsinelas pampahid dito sa grout. Kailangan ko na rin itong matapos lagyan ng grout kasi pagkatapos mag-tiles ni kuya doon sa sala, ako pa rin ang maglalagay ng grout doon. Kasi pagkatapos mag-tiles ni kuya sa sala, ang next naman na gagawin niya ay yung laundry area. Taray! May laundry area pang nalalaman. Akala mo talaga hindi palagi tambak ang labahin. Pero masaya na si Hit kasi ang next na gagawin ay doon na nga sa panlabahan niya sa laundry area. At ang sabi niya, sisipagan niya pa daw lalo maglaba. Sige nga, tingnan natin.